Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay nagdiriwang tayo ng kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus na sumisimbolo sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipinapaalala rin sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo ang kahalagahan ng pagiging handa at pagmamasid sa mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Tulad ng puno ng igos na nagpapakita ng pagdating ng tag-araw, gayon din ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Diyos ay dapat nating mapansin at paghandaan. Sa ating mga panalangin ay isama din po natin ang magdiriwang at magdiriwang ng kanilang karawan na sina Marisa Labosta, Frederick Sibilia, Angelo Camilo de Camara, Chanjeric Rodil, Patrocinia Ricardia at Agripina Labosta. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sabay-sabay po tayong lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin. Tayo po'y manalangin, makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nagbatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat at umuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong utosan at ang mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay sa ating pagsisihan ng ating mga pagkasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kami nang umpisa sa iyo, Diyos, sa mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa. At tayo ay nagkasala sa ating mga isip, sa ating mga nagawa, at sa nakaligtaan natin kami. At ito'y sarili namin kamaliwan. Kaya Sinasama namin sa iyo, Diyos, na kawalan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahitan.
Ikaw ang luminis sa karumihan at kasalanan ng mundo. Naway matutuhan naming limutin ang aming mga sarili at iukol ito sa pangangailangan ng aming kapwa upang makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kayo lang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kami piling ko pasalamat sa pagkataon na ito, na pinuspos mo kami ng iyong kapalat at biyaya, na sa aming pagigitibo ng aming mga kapatid ay nagpapasalamat para sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa kanila, lalo-lalo na sa lahat ng magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang mga karawan na sina Marisa Labusta, Frederick Sevilla, Angelo Camel Recamara, John Jerry Rodel, Patrocinia Ricania, at din po sa aming kapatid na si Agripino Labusta. Nanawa o Diyos, patuloy mo nawa silang pagkalooban ng maraming panawang kaarawan sa kanilang buhay. At naway sa pamamagitan nila ay maihiyain ang kadakilaan sa pamamagitan ng kanilang patuloy ng paggawa ng kabutihan. Ganun din po sa mga sponsor sa pagdaraos itong pang-apat na linggo, lalo-lalo sa pang-apat na linggo, lalo-lalo na sa sponsor sa umagang ito, sa pamilya ni na Kagawad Jenny Rianzares, Roberto Reyes, Elvin Manalo, Emilda Manalo, Ricardo Rianzares, Rolando Manalo, Lucio de los Santos, Michelle de los Santos, George Ricania, Augusto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Roger Castillo, Roger Reyes, Rogelio Manalo, Gilberto Rianzares, Agripino Reyes, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallego, Erwin Sales, Sergio Macaboras, Nito Villavicencio, Alex Rianzares, Jesus Salutis, Jojo Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda de los Santos. Ganun din po sa pamilya ni Michael Ramirez, Nuli Sales, Arnold Sales, Jerwin Reyes, Rael Sales, Cristel Manalo, Mayra P. Manalo, Sarah Jane Salodes, Elmar Reyes, Rosan Manalo, Jocelyn Sales, Minty Carlas, Rimar Palgan, Alejandro Ledisma, Mary Grace Cabral, Margie Manalo, at yun din po sa pamilya ni Nanay Rianzares. Nanawa o Diyos, patuloy mo nawa silang pagkalooban ng isang masaganang pamumuhay at naway patuloy nilang gampanan ang mga tungkulin, lalo-lalo na ang pangunguna sa pagdiriwang itong pinakamataas o pasalamat namin sa iyo. At ang lahat ng ito ay sumagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen. Tayo nanangin, o Diyos na tunay ng awa, sa amin din pong katipunan dito ngayon, amin din pong idinudulog sa iyong harapan ang aming mga kapatid na may karamdaman. Ipagkaloob mo nawa sa kanila ang lakas ng kanilang mga pangatawan. Ganoon din po ang matibay na pananampalataya, lalo-lalo na sa aming mga kapatid na may mga sakit, na sina Mylene Villavicencio, Rudy Saludes, at ganoon din po sa aming kapatid na si Father Edwin Luto. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo nanalangin, O Diyos, na walang hanggan sa amin din pong pagtitipon dito ngayon. Inaalaala din po namin ang kaluluwa ng aming mga kapatid na sumakabilang buhay na, lalo-lalo na ang kaluluwa ni Mauro Reyes. Manaway pagkaloob mo sa kanya ang buhay, pagkaloob mo sa kanya ang buhay na walang hanggan. At yun din po ang katahimikan ng kanyang kaluluwa at ang lahat ng Diyos ng magitan na Jesucristo aming Panginoon. Amen. Magsil po po ang lahat para sa mga pagkakas. Ang unang pagbasa ay nagpapahayag ng pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan upang lumayo sa kanilang kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Ang pagbasa ng
ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay mapagmahal at handang magpatawad sa atin. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 65, talata 1 hanggang 9. Ako'y nagsasanggunian ng mga hindi nagtatanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako, sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Aking inuulat ang aking mga kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan na lumalakad sa daang hindi mabuti ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip. Bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan na naghahain sa mga halamanan at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo. Nauupo sa gitna ng mga libingan at tumitigil sa lalim ng mga dako na kumakain ng laman ng baboy at mga sabaw ng mga kasuklam ng mga bagay na nasa kanilang mga sisidlan, na nagsasabi, humihiyaw ka, huwag kang lumapit sa akin sapagkat ako'y lalong banal kaysa sa iyo. Ang mga ito ay usok na sa aking ilong, apoy na nagliliyab buong araw. Narito, nasulat sa harap ko. Hindi ako tatahimik, kundi ako'y gaganti. Oo, ako'y gaganti sa kanilang sinapupunan. Ang inyong sariling mga kasamaan at ang mga kasamaan ng inyong mga magulang na magkakasama, sasabi ng Panginoon, na magsusunog ka ng kamangyan sa bundok at magsitunaw sa Magsusunog ka ng kamangyan sa mga bundok at nagsitungayaw sa akin sa mga burol. At nagsusukatan ko ang mga kanilang unang gawa sa kanyang sinapupunan. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung papaano masusumpungan ang bagong alak sa kumpol, ay nagsasabi, huwag mong siraan sapagkat iyan ang magpapakinabangan, gayon ang mga gagawin sa ikagagaling ng aking mga lingkod upang huwag kang malipol silang lahat. At ako'y maglalabas ng lahi mula sa Jacob at mula sa Huda, ang isang tagapagmana ng aking mga bundok at mamanahin ng aking pinili na tatahanan ng aking mga lingkod. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoon.
tao ay tinawag upang lumago ang relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo ay naging mga anak ng Diyos at tayo ay iisa na sa Kanya. Kaya't naway patuloy natin ipakita ang ating pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa bilang mga tagasunod ni Kristo. Atin pong pakinggan ang kalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ng San Pablo sa mga taga-Galacia. Kabanata 3, talata 23 hanggang talata 11. Ngunit bago mabuti ang pananampalataya, ay nabibilang mo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos. Ano pat ang kautusan? Ang siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ay ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat, ngayon dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo at ibinihis ni Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo ay may binhi ni Abraham, at ang mga tagapagmana ayon sa pangako, ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumayo. At sumainuri. Ang banal na Ebanghelyo na ayon kay San Lucas, Kabanata 8, nagsimula sa talata 26 hanggang talata 30. Luwalhati sa iyo, Panginoong Kristo.
Sumasal sila sa lupain ng mga Gergesino, katapat ng Galilea. Paglunsad ni Jesus, siya ay sinalubong ng isang lalaking taga roon. Ito'y inaalinhan ng demonyo, kaya't matagal nang hindi nagsuot ng damit at sa libingan na tumitira. Pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki. Nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong pahirapan. Sinabi niya ito sapagkat ang masamang espiritu'y inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon. Madalas siyang alingan nito at kahit na bantayan, ipangaw at gapusin ng mga talikala, pinapatid niya ang mga ito at siya ay itinataboy ng demonyo sa ilan. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Lehiyon, tugon niya, sapagkat marami ang demonyong pumapasok sa kanya. At nagpakawa sila kay Jesus na huwag silang utusang tumalon sa kalalimang walang hangganan. May malaking kawan ng baboy na nanginginan sa burol na malapit doon. Nakiusap kay Jesus ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon at ipinahintulutan naman sila. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumibad ng takbo at tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakas sila at ipinabalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang mga nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong inalinhahan ng mga demonyo. Nakaupo ito sa paanan ni Jesus na kanamit at matino na ang isip, at sila'y lubhang natakot. Isinalaysay naman sa kanila ng mga nakita kung paano gumaling ang inalinhahan ng mga demonyo. Ang mga Gergesino'y nakiusap kay Jesus na umalis sa kanilang lupain sapagkat takot sila. Kaya dumulan siya ng bangka at umalis. Nakiusap ka ang taong inalisan ng mga demonyo na siya isama, ngunit pinawi siya ni Jesus. Umuwi ka na sa inyo, ani Jesus, at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsipo po ang lahat para sa mga pangalan. Magandang umaga po sa lahat.